Yung last na nabanggit din ni Doc na iba talaga pag narito ka sa ibabaw. So iba yung pressure pero worth it pag naipahayag mo naman yung salita ng Panginoon na gusto niya iparating sa atin. So, excited ba kayo sa ating mensahe ngayon? Yes, kahit ako din. So, bago tayo pumunta sa ating topic, meron muna ako ipapakitang isang quote sa atin. Wait lang pala, wala pa. Laughter is the best medicine. Naniniwala po ba tayo rito? Actually, ako rin naniniwala ko rito eh. Totoo yan. Kasi pag tayo'y tumatawa, pag tayo'y masaya, nakakalimutan natin ang ating problema. Kung may kaaway ka man, may sakit ka man, nakakalimutan natin, di ba? Pero, pansamantala lang. Di ba? Hindi naman pwedeng tatawa lang tayo ng tatawa. Baka magkamali tayong, alam niya na. Nakakagaling nga yan, nakakalimut tayo sa mga problema natin. Pero hindi lang pwedeng tawa lang tayo ng tawa. Sige, pagkakamalan tayong, alam niya na, medyo, baka kailangan natin ng medicine talaga pag nagkagaling. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay mula sa Proverbs 17:22. So, basahin po natin. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, napakaganda ng mensahe ito. Short, pero napaka-powerful nito. So, merong magandang mensahe ng ating Panginoon na ito pala, mayroong kaloob ang ating Panginoon sa atin na gamot pala, nasa atin na. Hindi lang talaga natin ito na napapansin or nalalaman. So, ang pamagat ng ating pag-usapan ngayon ay the healing power of a joyful heart. So, pagbo natin natin Panginoon. So, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Yes, Lord, maraming salamat na muli sa araw sa Panginoon. Pangunahan niyo po ang aming gagawing pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay po na napakabuti at napakadali ng Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Pagpapagod natin ang Panginoon. So, ang sabi rito is, a joyful heart is a good medicine, but crushed spirit dries up. Crushed spirit dries up the bones. So, unahin po natin yung unang part ng ating mensahe ngayon. Ang sabi dito is, a joyful heart is a good medicine. So, ano po bang ibig sabihin nito? So, sa first part, a joyful heart is a good medicine. May tatanong lang muna ako. Ano bang pagkakaiba ng joy at saka happiness? Bukod sa pangalan ko yun. Bukod kay Sister Joy. Joy at happiness. Kung titignan natin, di ba parang pareho? Pareho siyang masaya, di ba? Joy and happiness. Pero kung sasaliksikin natin, kung aalamin talaga natin, is malaki yung pagkakaiba nila. Di ba? So, joy is not same as happiness. May malaki yung pagkakaiba nila. So, happiness is sometimes sometimes is based on happiness. Anong ibig sabihin niyan? So, ang happiness, nangyayari lamang pag may mga kaganapan tayo sa buhay. Example, nakapasok ka sa trabaho. Kung pangarap mong trabaho, di ba masaya ka? Pero pag tumagal ka na doon, parang nagagalit ka na sa amo mo. Parang minsan ang nasa isip mo, pambihira, hintayin ko na lang yung 13 month, tapos aalis na ako, mga ganong mindset. So, ibig sabihin, yung happiness is pansamantala. Hindi siya tumatagal. Gusto mong bumili ng cellphone,
So, pagtagal, naluluma, parang baliwala na lang sa'yo. Dati, pag bagong bili, palit ka ng palit ng casing, palit ka ng palit ng, tawag dito, ng screen protector. Pero pag tumagal, nawawala yung kasiyahan natin dun sa bagay na yun. So, yun yung happiness. And then, may mga gusto mong mag-unwind, gusto mong lumipad, papuntang Maldives, di ba? Magsiswimming. So, kasi gusto mong makalimot. Social. Kung gusto mong makalimot, pagdating mo doon, napakasaya. Pero pagbalik mo sa katotohanan, yung problema is nariyan pa rin. So, yun yung happiness. Kaya nga sinabi dyan is based on happiness. Kung ano lang yung mga pangyayari. Kapag wala yung mga yun, yung happiness is wala. So, ang joy naman, kaya pala nilagay ng joy yung pangalan ko, no? Amen. So, basahin ko lang po. Joy is a deep and lasting sense of inner gladness and fulfillment that comes from meaning, purpose, and connections rather than temporary circumstances. So ang joy pala, ito ay kagalakan. Malalim ito. Malalim at pangmatagalan na kapayapaan sa puso na hindi lang nakabase sa sitwasyon. So, ito is yung puso natin is punong-puno ng pasasalamat kahit na maliit, kahit na anumang sitwasyon, kung masaya man, malungkot, pero yung joy is nariyan pa rin sa puso mo. So, hindi siya nawawala yung kagalakan, nariyan pa rin siya. Hindi, unlike sa happiness, kapag wala yung wala yung mga kaganapan, is wala rin siya, absent din siya. So, yan. Ang sabi sa Galatians 5:22, so, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So, ang kagalakan, joy, kapayapaan, pagtsatsaga, at kagandahang loob, kabutihan, katapatan, at kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, ang joy pala is isa itong regalo ng ating Panginoon sa atin na ito ay bunga ng Espiritu Santo. Kung mapapansin nyo rito, sabi rito is bunga. Bunga lang yung nakalagay, pero napakaraming. Di ba hindi sinabi dyan ng mga bunga? Kasi maraming regalo yan, maraming gift, pag-ibig, kagalakan. So hindi nakalagay dyan mga bunga. Kasi ang ibig lang sabihin niyan, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, so all in one, no? All in one, babaguhin ng banal na Espiritu ang ating buong pagkatao. So, diba? So hindi naman kasi po pwedeng isa lang dyan, di ba? Hindi po pwedeng may kagandahan ng loob pero hindi ka tapat, di ba? So, napakagaling talaga ng ating Panginoon. So, isa, pero complete package po. Complete package, di ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. So, ano bang, sabi dito is, joy brings healing and strength. So, totoo ito, kahit ang science, ang science mismo is kinumpirma na ang joy is nakakapagdulot ng healing and kalakasan sa ating katawan. So, di ba, kapag tayo ay nagagalak, yung stress, di ba, nawawala siya. Nawawala, lumalakas tayo yung ating immune system, hindi tayo basta-basta tinatamaan ng mga sakit. So, tapos, yun, yung mga emotional health natin, physical, emotional, is nag-i-improve din. Hindi tayo basta-basta naapektuhan kung ano man yung problema na dumarating sa ating buhay. So, yun, sabi, reduce stress, totoo yan. Kaya siguro tayo lahat dito, blooming, yung mga... Hindi, Tatay Rico, yung Tatay Rix, no? Mula nung is, grabe, naging blooming na si Tatay Rix, di ba? Amen.
nakalagay dito, strengthens immune system. So kasi kapag tayo ay nagagalak, hindi natin iniisip yung mga problema. So hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Kasi pag iniisip natin na, ano ba ito, nanghihina ako, mangyayari talaga yun. Pero kung yung puso mo is punong-puno kang ng gagalakan, puro positive kasi yung iniisip mo eh. Yung mga ginagawa, yung mga kabutihan ng Panginoon, yung palagi yung nasa puso mo, pumapasok sa ating isip. So, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Hindi tayo basta-basta dinadapuan ng kung anumang karamdaman. So, yun, no, improves emotional and physical health. So, hindi tayo tinatama ng basta-basta ng stress, depressions. So, yung mga emotional health natin is hindi siya basta-basta nasisira. Kasi ganun din, apektado na rin at ganun din pati ang ating physical. Next, improves heart health. Siyempre, kapag nagagalak yung puso mo, napakaganda ng blood flow. Tama ba, Dok? So, lahat apektado. So, yung mga buong katawan natin ay nag-i-improve talaga. Next, yun, ito. Kapag napakasarap huminga, napakaganda, napaka-smooth lahat ng ating pangangatawan. So, bukod sa mga physical, so nag-i-improve din ang ating spiritual strength kapag tayo ay punong-puno ng kagalakan. So, yun, no? Kasi ito is napaka-importante. Hindi lang kasi dito, ang buhay natin kasi dito is spiritual battle. Hindi naman ang totoong kalaban natin dito is ang spirito na hindi natin nakikita. Di ba? Tama ba? Taterex? So, kapag tayo ay nagagalak, so ang ating spiritual strength ay lumalakas din. So, sabi nga sa Nehemiah 8:12, so, for the joy of the Lord is your strength. So, ano ba yung benepisyo ng pag ang ating spiritual strength ay ano bang benefits of having a spiritual strength? So, una, so it gives power to endure trials. So, yun, no? When we are spiritually strong, so hindi tayo basta-basta napapasuko. And we are remain faithful kahit sa anumang trials, kahit anumang pagsubok na dumadaan sa ating buhay. So, nagbibigay rin ito ng endurance sa mga during hard times sa ating buhay. Next, yun. It gives victory over sin and temptation. So, yun, nagkakaroon tayo ng self-control. So, ito, nagkakaroon tayo ng self-control sa ating sarili. So, yung pag niyaya kang uminom, gano'n. So, hindi, parang baliwala na lang sa iyo yun. Yung mga dati mong gawain is hindi ka na basta-basta. Hindi ka na basta-basta matutukso or babalikan muli yung mga dati nating gawain. Next, yun, it brings peace in the midst of trouble. So, yun, yung, hindi naman sa ang nangyayari kasi dito, it brings peace in the midst of trouble. So, yung takot, yung nawawala yung kapangyarihan ng takot sa ating puso. So, ang nangyayari, ang anxiety ay napapalitan ng kapayapaan at nananatili tayong kalmado ang ating puso sa lahat ng sitwasyon. So, ito yung pinaka-importante is it prepares us for the spiritual battle. So, alam naman natin ngayon na ang buhay talaga natin, kung sinabi ko kanina, is ang buhay dito sa lupa is spiritual battle. Hindi naman ang kalaban talaga natin dito ay ang mga kapwa natin, mga tao, kundi mga espiritu ng kalaban na hindi natin nakikita. So, ang epekto ng joyful heart
is pinapalakas niya ang ating katawan at ang ating spiritual strength para i-ready tayo sa mga spiritual battle dito sa lupa. Ito ay kaloob ng ating Panginoon sa atin. So, kailangan lang talaga nating malaman kung paano ba natin ito ma-activate sa ating sarili. Kasi minsan, sa sobrang dami ng problema, so, nakakalimutan na natin. Parang sumusuko na lang tayo. So yun nga, sabi nga sa Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, pagdilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ating kapawid. So yun, tayo ay nagkakaroon ng kapangyarihan kapag ang ating spiritual strength ay malakas. So hindi tayo basta-basta madadaig o lalamunin ng ating ng kalaban. Amen? So next, so saan nga ba nang gagaling ang totoong kagalakan? Where does true joy came from? So may kasabihan nga tayo dati, di ba? Money can't buy happiness. Sino naniniwala doon? Money can't buy happiness. Pero hindi marami nang mabibili yung pera ngayon, di ba? Pero yun nga, pansamantala lang ito. May mga ganung bagay. Mabibili niya yung gusto niya, pero hindi ito nagtatagal. Lumilipas lang talaga ito. So, true joy comes when you put letter J, Jesus on your side. So, kapag natin ang Panginoon. So yun, kapag ang ating Panginoon ay meron tayong true relationship sa ating Panginoon, yun, ang joy is nananatili sa atin. So kapag nagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako, kahit na anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, kapag ang Panginoon ay nasa ating tabi, so hindi mawawala ang joy na ito. Tapos we are grateful because of His faithfulness. Hindi talaga mawawala ang ating kagalakan sa ating puso. Yun nga, kaya nga mga kapatid, so, kung talagang nais talaga natin magkaroon ng true joy sa ating buhay, so lapitan natin ang true source ng joy, ang ating Panginoon. Siya lang ang pinagmumulan lahat nito. So, si Jesus Christ talaga yung ating missing piece sa ating buhay. So kahit anong gawin nating pagsisikap dito sa lupa, kahit magpakayaman ka dito, kahit makuha mo man ang lahat, hindi ka magkukumpleto. Parang puzzle din. Ayun yung puzzle. Hindi mo mabubuang yung buhay kapag wala ang Panginoong Jesus. Minsan nga, di ba, makikita natin may mga mayayaman, sobrang yaman, pero hindi pa rin sila masaya. Gusto magpayaman. Ngayon, natigok, wala. Diba? So, parang naging baliwala. Hindi naman masaya magpayaman. Pero, kailangan, unahin natin ang Panginoon. Sabi nga, di ba? Seek Him first. Lahat ng bagay na kinakailangan natin is mapapasa atin, bibigay sa atin. Unahin lang natin ating Panginoon. Yun ang number one. Kasi kahit kulang man, kahit hindi man ganoon kayaman ang ating buhay, pero pag meron tayong Panginoong Jesus sa ating puso, so sobra-sobra ba yun? So sabi nga sa Psalm 16, in your presence there is fullness of joy. So yun lang, Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus pa lang is we are complete. Lahat ng ating nararamdamang pagkukulang ay buo na.
So sabi rin sa John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So palakpakan po natin ating Panginoon. So ang sabi dun sa sa pangalawang talata ay pangalawang part ng ating so a crushed spirit dries up the bones. So ano po ba ang ibig sabihin nitong crushed spirit dries up the bone? So unahin natin, ano po ba yung crushed spirit? So ang crushed spirit, ito po ay yung mga kung tayo ay may mga dinadala, mga forgiveness, yung mga past na hindi natin binibitawan, yung mga fears, anxieties na tinatago natin sa loob. So, kung meron tayong gano'n, yung mga hopelessness, nagkawala ng pag-asa, pag yung mga yun is nararamdaman natin, so we have a crushed spirit sa ating buhay. So, ito, ang sinasabi rin dito, di ba, dries up the bones. So, napaka-lalim din ito na ginamit na salita. So, itong crushed spirit dries up the bone, ito ay warning. No? Kasi kung meron tayong crushed spirit, dries up the bone, kung iisipin mo, no? Ako nanunuyot na buto. So, alam naman natin na ang buto sa ating katawan is yung pinaka-structure ng buong katawan natin. Kapag ito ay dries up, ibig sabihin, kapag ito ay sira, tuyo, di ba? Hindi tayo makakakilos na maayos. So, hindi tayo makakagalaw. Wala tayong silbi. Sakit man, pero ganun talaga yun. So, ang bone din, ang buto, sa biblical term, ito ay nag-represent ng strength. No? So, ang sinasabi rito, so in biblical language, ang buto ay, or ang bones ay nagre-represent ng strength and life. Meaning, kapag meron tayong crushed spirit, so siyempre makakaramdam tayo ng physical weakness sa side ng ating katawan. No? So makakaramdam tayo ng panghihina. So nanghihina ka, so loss of motivation, so nakaka-apekto na yan sa buong pagkatao ng isang tao. So yung mga emotional exhaustion, ganun, stress, anxiety, mararamdaman natin yun. Ang mabigat dito is yung unti-unti tayong lalayo sa ating Panginoon pag meron tayong crushed spirit. Kasi parang nawawala na yung tiwala natin sa Kanya. Kasi ang iniisip na lang natin yung mga problema. Unti-unti tayong lumalayo sa ating Panginoon. So sa totoo lang, so sa ngayon, sa mundo ito, mapapansin nyo, may mga taong sa labas is okay, di ba? Pero deep inside, they are broken, they have a crushed spirit. So ang nangyayari minsan is diba, na ang sarili nilang buhay is kinukuha nila mismo. Kaya sila nagkakasala tuloy sila sa ating Panginoon, sa ating Diyos. So yan, no? Ang ating katawan ay nakakaramdam din ng kung ating katawan ay nakakaramdam ng sakit, body pain, gano'n, mga panghina, ay gano'n din ang ating spiritual. Meron din tinatawag na spiritual pain. Meron din nararamdaman ang ating spirit. So, sabi rito, kahit ganun pa man, so nakakaramdaman tayo ng spiritual pain, yung
panghihina ng ating mga katawan, gano'n. So, ang magandang balita, God cares the broken-hearted. So, kahit na ganun man, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. So, hallelujah. Hindi tayo hinuhusgahan ng ating Panginoon. So, sabi nga dito sa Psalms 34:18, so, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed spirit. So, hindi tayo hinuhusgahan ng ating Diyos sa ating mga kasalanan, bagkus tayo ay iniimbitahan niya to come to Him for healing. So, ang Panginoon ay napakabuti. Ganun pa man na tayo ay nagkakasala, marami tayong problema, pero ang Panginoon ay nariyan pa rin para tayo ay alalayan, tayo ay pagalingin sa ating mga nararamdaman, physically and spiritually. So, alam naman natin na hindi naman ibig sabihin na a joyful heart is hindi na natin papakialaman. Parang binabaliwalain na natin ang mga problema. So, ang kagandaan lang dito is kahit na may problema is hinaharap natin ito. Kasi alam din natin na kasama natin ang ating Panginoon at kaya natin itong balampasan. Amen? So, choosing joy in the middle of life. Ibig sabihin, kahit medyo mahirap, kasi alam na natin na napakaraming pagsubok dumadaan sa ating buhay, maraming umaagaw sa ating joy, sa ating kagalakan. Pero yun nga, it's a matter of decision kung paano natin ito protektahan sa lahat ng circumstances na nangyayari dito sa ating mundo. So, yun sabi ko rin kanina, joy does not pretending that everything is fine. So, it means trusting God when everything seems hard. Kahit na tayo nahihirapan, kaya nating lampasan kung ano man yung kinakaharap natin. As long as the joy, the Lord is nasa ating puso. So ito, ang joy na yon ay lumalago kapag tayo ay nakafocus na sa Kanya. Focus on His faithfulness, tapos ang Kanyang mga pangako at sa Kanyang presensya. So, napakaganda po ng mensahe ito. Kaya, actually, naka-schedule ako, sinabihan ako, ilang araw na mga first week pa ng January. So, kahit anong hanap ko, anong pilit ko, wala talaga, very challenging talaga. Kasi talagang kung hindi mo talaga hiningi sa Kanya, hindi mo talaga isusulat ito ng maayos, magagawa ng maayos. So napakarami kong sinubukan na mensahe na parang sa sarili ko lamang. Pero 3 araw, ito yung binigay sa akin. Paggising ko sa umaga, may pumasok sa isip ko na mensahe. So nung ginagawa ko siya, so tuloy-tuloy siya. So, iba talaga, hindi mo po pwedeng ipilit kung ano yung gusto mo na mensahe na parating sa mga tao o hindi nanggagaling sa ating Panginoon. So, itong mensaheng ito is kailangan talaga natin sa ating buhay. So, kasi hindi naman kasi palaging ang buhay natin dito sa mundo, hindi naman pinangako na sinabi ng ating Panginoon na magkakaroon tayo ng masaya, puro saya yung mangyayari sa atin sa mundo ito. So, bagkus, kung may mga pagsubok man na dumating dito sa atin, is manatili lang tayo sa
Panginoon. So yung joy na yun is mananatili sa ating puso. Lahat ng trials, lahat ng mga problema dito sa atin is malalampasan natin. So yun yung palagi din natin tatandaan na nakaka-apekto talaga kapag ang ating kagalakan ay hinayaan lang natin na mawala ito. So pag ang pinasok natin sa ating puso, sa ating isip ay yung mga nangyayari, iniisip lang natin yung mga problema. So unti-unti itong mawawala hanggang sa makakalimot na tayo sa ating Panginoon. So hanggang sa masisira na talaga lahat ng ating mga pinaghirapan dito sa pero lahat ng nito is temporary. So yun talaga yung talagang dapat nating ingatan is yung joyfulness ng ating puso, joy para sa ating Panginoon, nanggagaling sa ating Panginoon. So this maiksi lang itong aking mensahe. Hopefully, ito ay ating maisa buhay. So, paano ba natin ito maisa sa buhay sa ating pamumuhay? So, sa ating applications. So, pinakauna, examine your heart, no? So, tanungin natin ang ating sarili, kung tayo ba ay, meron ba tayong dinadala? So, mga bitterness, yung mga problema, mga takot, yung mga unhealed pain, meron ba tayong nakasamaan ng loob? So, bitawan na natin. Hanggat kaya, hanggat may time pa, so, isuko na natin, ibigay na natin yan. Kasi hanggat meron tayong dinadala sa ating puso, hindi gagaling kung ano man yan, hanggat hindi natin ito sinusuko. Pangalawa, yun, bring your crushed spirit to God. So, isuko natin lahat ng ating takot, huwag natin itago yung mga sugat sa ating puso. No? So, surrender natin kung ano man yun. Kasi totoo naman yun. Once na sinurrender natin lahat, iba yung feeling. Parang nakalaya ka ng pagkakakulong sa mga problema na iyong dinadala. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mong tago, is nariyan pa rin yan. Kahit anong gawin mong pagpapasyal-pasyal o paggawa ng anumang kasiyahan is hindi ito mawawala. Babalik at babalik ito kapag hindi mo ito sinuko sa ating Panginoon. Next is yung practice daily gratitude. So, yun, kahit anong sitwasyon, so tayo magpasalamat. Pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil siya ay mabuti. No? Dahil kahit ano man yung sitwasyon, hindi niya tayo pinapabayaan. So, next is yung surround yourself with godly encouragement. Yun, napaka-importante talaga nito. So, yung mga ginagawa natin dito sa ating church, yung Forge, yung tagapamagitan, tapos yung mga iba pang activities na ating pinaplano rito is napaka-importante para sa ating buhay. Next is, choose joy as an act of faith. So, sometimes joy begins with obedience before the feeling is follow. So, kapag tayo ay, yung kagalakan natin is isa rin na pananampalataya rin ito. So, kapag tayo ay nagagalak, so, nagagalak din ng ating Panginoon sa ating buhay. So, yun ang bilang panghuli. So, sa ating conclusions, maiksi lang po ang ating mensahe ngayon. So, bilang ating conclusions, so, dito sa Proverbs 17:22, pinapaalala sa atin na ang kagalakan ay nakakapagpagaling.
nakakapagpatatag ng ating pag-asa at yung ating spiritual health ay nasustain o hindi basta-basta nawawala. So hindi man natin kontrolado ang bawat pangyayari, pero by the God's grace, so kaya mong protektahan ang iyong puso. Let us choose a joyful heart rooted in Christ, allowing God's healing medicine to flow through our lives. So magandang umaga po sa ating muli sa ating lahat. God bless us all. Kapatid.